Good morning! Good morning, baby love. Hawak na yun ng towel? Uy, hawak na yun ng towel ang bata ni mommy. It's warm and sunny today, no? Good morning! We'll change diaper, huh? You have poopoo already, no? Good morning! Andito na yung monster truck, guys. Monster truck ang tawag ko dyan sa forest machine na yan. Yan yung ginagamit na pang-cut ng trees. So, magka-cut sila Nico today. Pupunta dito yung friend niya. Gagamitan siya ng machine para mas mabilis. And kailangan siyang gawin na bago mag-start mag-plant yung kapitbahay namin doon sa field. So, lipat lang ni Nico yung sasakyan, guys, kasi baka may matapon dito ng mga stems, ganyan. Mag-start na sila, guys. Si Marco ang mag-drive. Tapos si Nico daw ang mag-give ng direction kung ano ang mga puno na ipapaputol. Si Nico ang magka-cut into smaller pieces, guys. So, ang gagawin lang ng machine na to is i-harvest lang yung mga puno. Actually, pwede naman yan na i-cut. Piniko na siya lang. Pero mas mabilis kasi kapag merong machine. Kaya, nag-ask na lang siya ng help doon sa friend niya. Para mas mabilis yung trabaho. Kasi kung siya ang gagawa, guys, pwede naman. Pero, masakit kasi ang likod ni Nico. Kaya, hindi siya pwede na matagal na mag-cut ng trees. Ingatan niya yung likod niya ngayon. Kaya, it's a good thing na marami siyang kakilala dito na pwedeng tumulong sa kanya para mag-cut itong mga puno. Sobrang bilis, guys, kasi in a matter of less than a minute, 2 puno na yung na-cut, na tanggal na rin yung mga twigs. Sobrang mabilis talaga pag machine compare sa manual. Kaya mas mabuti na ganito, guys. Nag-ask talaga si Nico ng help. Tignan nyo yan, pagkaputol, ang bilis lang. Bumba.
Tapos, tatanggalin na yung mga twigs. Bilis lang guys. Diba? Sobrang bilis lang. Oh, nakat na. Ilang logs na yung meron andoon. Ang bilis lang talaga. Mas magiging maliwanag to dito sa amin kasi tanggal na yung mga puno. But of course, magtatanim kami ng bago dyan guys. Kasi bawat puno na itatanim mo, you need to really plant trees after. Ganyan, magputol ng mga puno talaga dito sa forest guys kapag malalaki na masyado ng mga forest. Pwede naman manually but almost the same lang actually ang bayad. But mas mabilis din kasi na may machine. But some of the forest owners gusto din nila yung traditional na cutting. Gusto din nila yung iba gusto din naman yung machine cutting, ganyan. Depende lang sa owner guys. But usually marami pa rin dito ang manual cutting. But usually yung iba, lalo na yung mga malalaki talaga na mga forest na ginagawa or yung mga tawag ito, yung ginagamit yung mga puno for making papers, ang ginagamit dun is machine madalas. Mas naging open na dyan guys, oh. Na natanggal yung mga puno. So magkakaroon na maraming sunlight dyan sa may garden ko banda na. Itong storage ito guys, kailangan din namin yan siya tanggalin. I think manghiram din kami ng machine, sabi ni Nico, na pangtanggal dyan. Kasi kaya na i-manual yan ni Nico. Mas mabilis talaga pag may machine. Si Marco meron siyang machine for that, yung parang tawag yun? Hindi ko alam pangalan nun guys. Basta ano siya, yung pangsira ng ganyan ba. Sabi ko sa Pilipinas kung ganyan, manual lang yan sirain. Gawin pa yung panggatong. Dito kasi marami kasi yan siyang nails. Hindi siya ginagawang firewood. Siguro sa labas, pero marami daw kasing nails. Sabi ni Nico, mas mabuti na itapon na lang talaga. Marami naman daw puno sa forest nila, kaya okay lang daw. Tsaka marami na itong logs guys for our firewood.
Di ko alam guys kung sa Philippines meron tayong kagaya nito na machine na mag-cut ng mga puno or manual pa rin sa atin. Siguro meron. At ewan ko, hindi ko sure. Comment down below guys kung meron. Kung meron kayang alam. Kasi alam nyo naman sa atin stricto na rin di ba ang illegal logging. Though meron pa rin iba na lumalabag siya. So, dito, machine talaga ang ginagamit guys. And isa talaga sa tawag nito sa mga bumubuhay dito sa Finland is yung mga puno nila kasi ginagawa siyang papel, plywood, firewood, wood chips for heating, and other products na galing sa puno. Kaya dito sa Finland guys, mas marami talaga ang kahoy compare sa puno. Kasi kung mag-cut ka ng isang tree, you need to plant at least maybe mga 10 siguro, ganon, ng mga puno. Kasi para make sure na, para sigurado na meron talagang tutubo. And yung mga puno nila dito guys, usually mga 50 years old, 100 years old na yung mga age. Kasi hindi naman mabilis tumubo ang mga puno dito, hindi kagaya sa atin dyan sa Philippines. Kasi nga dito guys, 4 seasons. So yung mga puno dito, lalo na yung mga pine trees and yung mga birch trees and other trees dito is nag-hibernate sila during winter season. Meaning nagpapahinga sila. So hindi tumutubo yung mga puno na yun by that time. Nagpapahinga ang mga puno. Sana all nagpapahinga, di ba? Puno din nagpapahinga, guys. Kahit ngayong apple tree, hindi every year yan siya nag-bear ng fruits. And yung planting season ng mga puno dito, guys, usually pag spring talaga yan siya. After pag nakat yung forest, magtatanim talaga agad yan ng mga puno. So kami din, guys, magtatanim din kami ng mga puno dito. After nakat ito lahat. Alam nyo ba guys na ganyang machine din ang nakaka-contribute or nakakatulong na magkaroon ng alteration ang forest roads. And kapag merong mga ganyan guys, yung nalubak-lubak yung mga lupa sa forest dahil sa forest machine, pwede yun siya tubuan ng mga corvaceae or yung mushroom na poisonous nga na edible dito sa Finland. Yung pinulot ko last year, yan din yun siya, same na machine or other kinds of machine. Basta ma-alter yung formation ng lupa doon sa forest. Kasi mabigat kasi yung machine na yan. So, kapag dumadaan yan sa forest guys, malulubak-lubak talaga yung mga daanan. Kasi nga yung wheels niyan, hindi lang gulong, meron siyang parang malalaking bakal na chains. Ayan. So, ano siya, isa siya sa mga nakakatulong na magkaroon ng area, yung mga corvaceae o yung mga false morels na mushrooms na tumubo. Kung saan sila tutubo. Ayun. Yan din yung isa sa mga advantage ng mga machine kapag merong forest work na mabilis, tapos na-alter na yung lupa. It's also good and sometimes it's not good. It's good in a way na meron kang makukuhang corvaceae after. Kasi gustong-gusto ng mga corvaceae yung area kung saan na alter yung formation ng lupa. Doon talaga sila tumutubo. And ang isa sa hindi maganda is na-alter nga yung lupa, so masyadong malubak yung mga forest roads.
So ito guys, si Nico ang magkakat. Tapos bago matumba yung puno, meron ng ano dyan, oh, support. So hindi na matutumba yung puno sa sa lupa. Sometimes kailangan ng machine and sometimes both din talaga. Depende, may mga techniques kasi paano. Kaya kahapon, after namin dun kay Lola, umuwi kami agad kasi chinek ni Nico yung kanyang chainsaw. Ayan. So, kakat niya yan. Si Nico ang nagkakat dyan guys. Tapos yung machine, nakasupport na dun sa taas para hindi matumba sa lupa yung puno. Kasi, pag natumba dyan sa garden ko, patay. Mahaba kasi ito guys, aabot to dito sa bahay yung puno. Yung malaki yan pa. Sarah guys, andito pala oh. Tulog. Nagising na. Kasi ako gumagalo, hindi ako makadaan doon kasi nga kakat sila ng puno. Ang dami na naming logs dito guys, oh, for making firewood. Yan na yung last na puno guys na puputulin. Sobrang clear na dito. Yan na yung mga logs. Tapos yung mga nakapile na mga stems guys, I think ibebenta din yan kasi ginagawa yun siyang wood chips. Grabe guys, 1 hour lang tapos na. Kung i-manual yan, naabot yan ng ilan pang oras. Kasi manual mo pa yung tatanggalin yung mga stem. Diba? So, mabilis talaga kapag machine. May advantage din talaga. Tapos na guys.
Yan na, sobrang liwanag na dito. Kita na talaga yung sky dito na side. It took them 1 hour and 30 minutes lang. Good morning, guys! Ito yung medyas bigay sa akin ni Tita Elisa. O, kasya na sa akin, oh. 2 months pa lang ako. Ang damit ko, oh. Kasya na sa akin, oh. Pang 6 months na to. Ang bilis man lumaki ng bata na yan. Mabilis lumaki ang bata na yan. Say good morning. Good morning. Huwamenta. Huwamenta. Huwamenta, Mami's love akoy. Huwamenta kay Kile. Good morning. Good morning na yan ang bata na yan na good morning. Good morning, Mommy's baby love. Huh? Mommy has 2 baby love. Big sister Anika, ya? Sarah Lisa. Nakatingin niya sa Neon. Ihana. Hey, Pa! Hey. Oho! Sila po! Nee, Siska is watching TV. Wow, good morning now. How was your sleep? Buti na lang stretchable yung mga damit na yan, no? Kasi kung hindi, nang buto na ni Dre, no? Oh, buti stretchable ang mga damit na yan. Good morning ni Mommy yan, no? Good morning, Mommy. Good morning. Ay, bakit pag nakakamera hindi na mag-smile? Ayaw. We'll just keep it a secret that you have a very beautiful smile, no? Love yan? Ay, I love yan, eh. Ay, good morning! Kaganda ba sa ngiti na yan sa good morning? Good morning, everybody. Good morning. What is our plan today? Are we going to drive broom again today? You wanna ride the broom today? Or we'll just stay at home? Huh? Hello, Ray. Hello, Ray. We're going out again. We will go out, yeah? We will go out. We're going to ride broom. Yeah, so ni Sarah Alisa will sleep while riding the broom, no? Honey. Oh, you're tired now playing? Okay. Yeah. We are going out. 1, 2, 3. 1. Dito tayo guys sa stable. Ito yung talyer. No, I'm telling them that we are here. We are preparing this machine for the firewood making. Ito yung machine guys na ginagamit ni Nico for cutting the firewood. This was the one that was sharpened last year, no? Yeah, I don't know, do I need this here, but I just put this back. Ah, okay. Because I want to put this inside. And then, he will attach that one with a tractor. Tapos, dadalhin itong tractor doon sa amin, guys. Tapos, bago mag-winter, babalik na naman niya to dito. Kasi dito kasi ito nakalagay, itong tractor. Ginagamit din kasi ito during winter dito. Hindi namin kasi kailangan ng ganito kalaking tractor doon sa yard namin. Kasi hindi naman, mas malaki kasing area dito na kailangan linisan. Pagdating ng winter, yung snow cleaning ba. Nandito tayo sa stable. Yung mga horses andoon. Tsaka doon sa kabila. Di na ako pupunta doon guys kasi si Sarah andun sa sasakyan. Kaya iniwan ko lang yung door na open. Andito lang naman ako. Tulog si Sarah. So last time ito yung ginawa ni Nico. Tinanggalan niya ng chain. Pero yung isa, meron pang chain. Ayan o. May
kadena pa kasi yan yung kailangan ilagay kapag winter dito, may chains para hindi dumulas yung tractor. I got a little time guys kasi nilabas ni Nico si Sarah. Naglakad-lakad sila para makatulog yung baby sa labas. So gumawa ako ng puto cheese and meron ako natapos. Ayan. Para pang snack namin today. May pang snack na kami guys. Kain tayo. Puto cheese. Definitely coming back